Ah, Alhamdulillah, i-dua natin si Allah Ta'ala na padaliin niya ang lahat at, maging sanhi ito, ang pagsubok na ito ay maging sanhi na ang mga tao ay mas maging matatag sa kanyang pananampalataya at ang mga tao na nagpapabaya ay magbalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pag-uusapan natin sa araw na ito, sa oras na ito ay ang tinatawag nilang, ah, ihfadillah yahfaduk 'no, ang pangangalaga ang pagpapangalaga natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at, kinakailangan nasa isipan parati natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala 'no, at tafakkur billahi Subhanahu wa Ta'ala fi kulli hal. Ang nasa isipan parati natin ang may kapal, ang dakilang Allah Ta'ala, ano man yung mangyari. At mananatili yung tinatawag nating pangangalaga sa Kanya sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon. Alam naman natin na ang alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, tayo na mga alipin ng Allah Ta'ala, meron tayong karapatan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, okey? At merong karapatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. So, yani hukuk tabaduliyah, karapatan na dapat maibigay ng bawat isa. Kasi 'pag pinag-uusapan ang hukuk, yung rights, ay kaakibat nito na sisingilin sa atin pagdating ng panahon. Especially yung karapatan natin kay Allah. Ano ba yung karapatan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin? That is, yun yung tanong na gusto nating sagutin sa pamamagitan ng ating topic. Tanong na gusto nating sagutin sa pamamagitan ng ating topic. Okay? Una, 'pag pinag-usapan yung tinatawag na pangalagaan mo ang Allah Ta'ala, isipin mo parati ang Allah Ta'ala, amrun wasi', napakaluwag na usapin. Kaya nga, kung pagbabasihan natin sa hadis ng mahal na propeta alayhi salatu wassalam, sa kanyang hadis na sahih, jayd sa kanyang hadis na sahih, binanggit niya at ang hadis na ito makikita natin, matatagpuan natin mismo sa, al-hadis al-arba'in an-Nawawi, lima rawahu at-Tirmidhi wa Ahmad biriwayatihi mula kay Ibn Abbas radiyallahu anhu, "Kuntu khalfa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfazillaha yahfazuk ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka bi shay'in illa wa qad kataba Allahu lak. وإن اجتمعوا أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وفي رواية احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن الله مع العسر يسرا والحديث طويل جدا. Lakin الشاهد, ang hadith ay napakataas, which is konektado ang bawat isa. Ngunit ang shahid dito ay kalima ihfazillaha yahfazuk. Ihfazillaha yahfazuk. Hada huwa. Okay? Si Ibnu Abbas, kung titingnan natin, si Ibnu Abbas sa mga panahon na ito, bata pa siya. Okay? Bata pa siya. Sabi ng mga ibang mga riwaya na nag-iedad pa siya dito ng mga 8 years old to 9 years old. Bata pa siya dito eh. Pero sumasayo pinabayaan. Itinuro niya ang lahat ng makakabuti sa atin. Paano natin pangangalagaan ng Allah? Eh,
Ipinag-utos sa atin yun ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, kung titignan natin, si Ibn Abbas ay one time nasa talikuran siya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa panahon na yon, tinawag siya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni u'allimuka kalimat." Tingnan niyo, ya gulam. Pag sinabi natin ya gulam, tingnan niyo, ya gulam, tinawag siya ng Rasulullah sa may dalang respeto. May dalang respeto. Kaya nga ang hadis na ito hindi lang yung tinatawag na pangangalaga yung ipinag-utos dito, bagkus titingnan niyo, yani tariqatul uslub fi ta'lim al-atfal, pamamaraan ng pagturo sa mga kabataan, pamamaraan ng pagturo sa mga tao, at pamamaraan ng pakikitungo sa mga tao. Inni u'allimuka kalimat. Kung sa atin pa yan, may ituturo ako sa iyo ng mga kasabihan. Bata, halika. Gusto kitang turuan ng mga kasabihan. At ang unang-unang itinuro sa kanya ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfadillah yahfad. Al-amru lil-wujub. Al-amru lil-wujub. Pangalagaan mo ang Allah, pangangalagaan ka. Ihfadillah yahfad. Pangalagaan mo ang Allah, pangangalagaan ka na. General term na ginamit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam niyo ba yung general term ito? Kasi kung bata lang yung iintindi ng mga salita na ito, hindi pa niya maiintindihan. Pangangalagaan. Paano ko pangangalagaan ng Allah? Kahit nga yung mga ibang mga tao, sasabihin mo, "Oy, pangalagaan ninyo ang Allah. Pangalagaan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala." Minsan, hindi pa nila agad mararating yun. Maiintindihan yun. Bagkus, dahil general term yung ginamit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kinakailangan ng tafsir, kinakailangan na maidetalye, maipaintindi, paano pangangalagaan ng Allah. Yun yung gusto kong i-detalya at i-detail sa inyo ngayon. Paano? Kayfa yahfadul 'abdi rabbah? Paano pangangalagaan ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Paano? Sa anong pamamaraan? Si babae, paano mo pangangalagaan ng Allah? Si lalaki, paano mo pangangalagaan ng Allah? Ang individual, paano natin pangangalagaan ng Allah Ta'ala? Paano darating yung punto na nasa isipan parating natin Allah Subhanahu wa Ta'ala upang hindi mawala sa ating mga priority na kinakailangan ko sa panahon na ito, pangangalagaan ko ang lahat ng mga may connection sa Allah Ta'ala, kasi yun yung dahilan na mapapangalagaan ko ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihfadillah yahfad. Yun yung shahid. Sa hadith na binanggit ko sa inyo, yun yung shahid. Yun yung pag-uusapan natin. Lakin na sual, paano? Ano ba yung term? Ano ba yung katagana? Paano natin mapapangalagaan ang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Paano nga ba mga kapatid sa Islam? Sabi ng ating mga ulama, inna hifdallahi subhanahu wa ta'ala, yani hifdu hududihi wa huquqihi wa awamirihi wa nawahihi. وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال وعند نواهيه بالاجتناب وعند حدوده فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلا ما نهى عنه ومن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله تعالى الذين مدحهم الله في كتابه. قال الله عز وجل هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقد فسر الحفيظ هنا في هذه الآية بالحافظ لأوامر الله تعالى وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها. جيد. Ang tinatawag natin na pangangalaga sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito yung pangalagaan natin yung hudud, yung limitasyon at mga karapatan ng Allah at ang kanyang mga ipinag-uutos at ang kanyang mga ipinagbabawal. Lakin kayf, sa anong pamamaraan? Sa anong pamamaraan natin mapapangalagaan ang kanyang limitasyon, yung kanyang hudud? Paano natin mapapangalagaan ang kanyang mga karapatan? Paano natin mapapangalagaan ang kanyang mga ipinag-uutos? Paano natin mapapangalagaan ang kanyang mga ipinagbabawal? Okay? Sabi ng ating mga ulama, huwal wukuf inda wa awamirihi bil imtithal.
Yun yung manatili ka sa kanyang mga ipinag-uutos na kinakailangan mong gawin. Ngayon, tinafsil na natin kasi yung hadith, kanina nabanggit ng Rasulullah sa bata ay general. Hindi natin maiintindihan agad paano. Ngayon, tinafsil mismo ng ating mga ulama na paano natin mapapangalagaan ng Allah. Una, inda awamirihi bil imtithal. Sa lahat ng kanyang mga pinag-uutos, ito man ay wajib, ito man ay sunnah, as long as ito ay ipinag-utos sa banal na Quran, sorry, may dalil. Hindi yung tao lang yung nagsabi na ipinag-utos ito. No. Pag sinabi natin ipinag-utos, ibig sabihin may dalil. Ibada, kabutihan na ipinag-utos mula sa Quran at sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na clear na may dalil na ipinag-uutos ito. That's why, dun papasok ang lahat ng kanyang mga ipinag-uutos na kinakailangan mong gawin. Huwag kang pumili. Ngunit, alam mo kung ano yung dapat unahin. Uunahin ko yung wajib bago yung sunnah. Halimbawa, sala, unahin mo yung wajib bago yung sunnah. Maliban na lamang sa may oras ka pa na gawin mo yung sunnah. So, ganyan yung tinatawag na pangalagaan natin yung mga ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, pagdating sa mga ipinag-uutos ng Allah ta'ala, napakaluwag nitong usapin na ito. Ya salam. Alam naman natin, hindi lang isa yung ipinag-utos sa atin eh. Sa pagkakaalam natin, siya lang yung ipinag-utos sa atin. No. Napakaraming mga obligasyon na dapat gampanan natin. Kasi ipinag-utos sa atin eh, accountable ka. Tinanggap mo ang pananampalatayang ito. Nung tinanggap mo ang pananampalatayang ito, ibig sabihin accountable ka na, matatanong ka na ni Allah Ta'ala sa lahat ng mga bagay na yan. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. Sabi ng Allah, sundin nyo ang Allah. Oh, ano ba yung dapat natin sundin sa Allah? Isa sa mga sinusunod natin kay Allah, ang gawin natin yung mga ipinag-utos niya. Hindi pa sapat yun. Kasi bakit? Wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Ano ba yung wisdom na kinakailangan natin sundin ng Allah at sundin ng Rasulullah? Kasi yung pagsunod natin kay Allah Ta'ala, maitatama lang yun sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindi pwede direct ka. Ngayon, babasahin mo yung Quran. And then, kapag nakakita ka ng mga ipinag-utos nun, agad-agad mong gagawin. No! Ang magtatafsir niyan sa'yo, ang magpapaliwanag niyan sa'yo, ng tamang pagpapaliwanag, ang hadith mismo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ipinag-utos ito sa'yo na ganitong pamamaraan. Like for example, bibigyan ko kayo ng example. Itong tinatawag na pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Naam, sabi ng Allah Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-aya, ang aya na ito, ipinag-utos ng Allah Ta'ala sa mga mananampalataya. Pangalawa, ano ba yung ipinag-utos ng Allah Ta'ala dito? Inobliga niya. Kutiba alaykumus siyam. Inobliga sa inyo ng Allah Ta'ala ang tinatawag na pag-aayuno. Kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Kagaya ng pag-obliga niya sa mga nauna sa inyo. La'allakum tattaqun. Baka sakaling magkaroon kayo ng tunay na takot kay Allah. Tayyib. Al-aya obliga. Ngayon, ano ba yung pamamaraan? Alam na natin na obliga yung tinatawag na pag-aayuno. Ngunit sa anong pamamaraan tayo mag-aayuno? Anong pamamaraan yun? Paano natin gagawin yung pag-aayuno? Diyan mismo, hindi nakakaintindi ng iba. Kasi hanggang ngayon, with all due respect, meron pa rin mga tao na kapag dumarating yung Ramadan, ay hindi sumusunod sa ifta ng Darul Ifta, hindi sumusunod sa mufti kasi sinusunod yung sariling mga pananaw, sinusunod yung sariling mga pamamaraan kasi ang dapat nating tignan yung calendar kasi kumpleto yan eh, hindi magbabawas yan or kaya doon tayo sa dagat. Hanggang ngayon, meron pa rin yan mga pamamaraan. Hanggang ngayon, nananatili. Kasi bakit? Hindi nila inunawa muna ang pagsunod sa general na term na ito. Na obligado nga. Wala tayong question na obligado yung pag-aayuno.
Yung question natin do'n, paano natin gagawin yung pag-aayuno? Kaya nga hindi madali. Kasi lahat ng mga bagay na ipinag-utos sa atin ng Allahu Ta'ala, kasi sa pamamaraan na yun, dun natin mapapangalagaan ng Allahu Ta'ala. Ngayon, hindi ba nalagay sa iyong isipan na kapag ipinag-utos sa'yo ng Allahu Ta'ala, ibig sabihin may pamamaraan. Kullu amrin amarahu Allahu Ta'ala linnas lahu turuq wa wasail alladhi yasiru ala manhaj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ala manhaj as-sahaba. Lahat ng mga ipinag-utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran ay kinakailangan sundin natin yung pamamaraan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Another example, halimbawa itong tinatawag na hijab. Sa ating mga panahon ngayon may mga anong tawag dito anong mga term na tinatawag sa inyo nito, yung mga modern hijab, yung mga iba't ibang uri ng pamamaraan ng hijab. Ngayon ang tanong, kasi yung hijab ipinag-utos sa inyo ng Allah Ta'ala, wal hafizina furujahum wal hafizat. Ipinag-utos ng Allah Ta'ala sa mga kababaihan na pangalagaan ninyo ang aura niyo. At tandaan ninyo, bilang mga babae, ang pangangalaga ng aura, okay, ang aura, private part ng babae, ay isa yan na makakapasok yung babae sa paraiso ng Allah Ta'ala. Susi. Kasi 4 yan, di ba? Sala, siyam, yani hifdul aura. Malagaan mo yung aura mo, at saka sundin mo yung husband mo. 4 yun. So sabi ng Rasulullah, udkhuli al-jannata min ayyi abwabin shi'. Sabi ng Rasulullah, kapag napangalagaan ng babae ito, ang 4 na ito, okay, sabi ng Rasulullah sa inyo, pumasok ka na. O ikaw na babae, o ikaw Fatima, o ikaw Khadija, o ikaw Zainab, pumasok ka na sa paraiso kahit saan mo gusto. Pili ka. Kasi nakuha mo yung 4 eh. Ngayon, kapag nawala itong isa, itong tinatawag na pangalagaan ang aura, kasi may mga, with all due respect, may mga kababaihan ngayon na naghihijab nga, pero yung tamang pamamaraan ng paghihijab, hindi niya man sinusunod. Kasi yung sinusunod niya, yung kanyang sariling design. Pasintabi lang po pasintabi. Wala tayong pinapatamaan nito. Gusto lang natin maitama. Kasi sayang eh. Ginagawa mo yung mga kautusan na ito. Pero tandaan mo, ang paggawa natin ng mga kautusan, kinakailangan hindi tayo masusunod. Sundin natin kung ano yung pinag-utos sa atin na pamamaraan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabibigay natin na example yan. Like for example ngayon, mayroon ng mga hijab day. Sa susunod yan, magkakaroon na ng monthly hijab. Yearly hijab. Ya salam. Ito yung sinasabi natin na kapag ipinag-utos ng Allah Ta'ala, yun yung isa sa dapat intindihin ng tao. Na ipinag-utos kasi yan, alamin mo kung ano yung pamamaraan. Alamin mo kung ano yung pamamaraan. Upang hindi masayang yung pagsunod mo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi isa yun. Huwal wukuf inda awamiri. At iba pang at lahat pa ng mga kautusan na ipinag-utos ng Allah Ta'ala sa atin. Napakarami niyan. Hindi natin yan iisa-isahin. Ang importante, maintindihan natin ngayon ng pangangalaga ko kay Allah Ta'ala sa pamamagitan ng paggawa ko ng kanyang mga ipinag-uutos. Ngayon, ang paggawa ko ng mga ipinag-uutos ng Allah Ta'ala, hindi ako yung masusunod. Yung Quran at Sunnah ng mahal na propeta yung susundin ko. Alam niyo ba, sinabi ng Allah Ta'ala sa Quran, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. طيب. Al-aya, isang aya na naman na binanggit ni Allah Ta'ala na kapag nag-utos ng Allah Ta'ala, hindi ugali ng isang taong mananampalataya or hindi ugali, hindi katangian, hindi gawain ng mu'min at mu'mina, lalaki na mananampalataya at babae,
na kapag nag-utos ang Allahu Ta'ala ng anumang uri ng pinag-utos niyan, yung darating sa punto na ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, yung pipili ka saan lang yung gusto mo. Hindi puwede yun. Lahat ng ipinag-utos ng Allahu Ta'ala tanggapin natin. Hindi tayo puwedeng pumili na ito lang yung sa'kin kasi ito lang yung natatanggap ng puso ko, eh. Ito lang yung sa'kin kasi ito lang yung natatanggap ng puso ko. Ito lang yung kumbaga magaan sa'kin, ito hindi magaan sa'kin. Nagsasala naman ako pero mabigat sa akin yung paghihijab. Okey na sa'kin yung magsala. Okey, magkakaroon ka ng gantimpala sa pagsasala mo. How about sa paghihijab mo na hiniwan mo? Okey, nagsasala ka, how about sa husband mo na pinabayaan mo yung karapatan niya? Okey, nagsasala ka, how about sa mga kapatid mo, sa mga ina mo, sa lahat ng bagay na ipinag-utos sa'yo na dapat mong gawin? At iba pa, itong tinatawag na tinanggap mo na lahat ng yung pinag-utos ng Allahu Ta'ala, pero pagdating sa usaping duwaya, kumbaga napakahirap tanggapin, 'no? Told you, maging realistic tayo, maging realidad tayo. Gusto nating pag-usapan yung realidad. Diyan bumabagsak yung iba, eh. Hindi question sa isang babae na pagdating sa mga ipinag-utos ng Allahu Ta'ala, lalo pa't kung ang pinag-uusapan buhaya or itong yung pag-aasawa ng lalaki ng dalawa, tatlo, apat. Hindi question sa inyo yung tinatawag na hindi niyo gusto. Kasi amrun tabi'i, yun ay normal. Normal lang sa babae yun. Kasi wala naman talagang babae na agad-agad matatanggap niyo. Yung karaha dun, yung pagkainis 'no, yung pagkainis ng babae sa utos na yun is normal yun. Pero yung hindi normal, yung maiinis na kayo, mamumuhi na kayo, at makakapagsalita na kayo ng napakasamang salita sa kautusan na yan, sa aya na yan. Dun tayo yun yung question natin. Dun pumapasok yung utos na hindi puwedeng balewalain ng bawat isa kasi delikado, delikado. Maaaring maapektuhan ang pananampalataya mo kapag dumating sa punto na ikaw ay namuhi na sa aya ni Allah Ta'ala. Pero yung mamumuhi ka dahil nag-asawa yung husband mo ng dalawa, that is normal lang. Mamumuhi ka kasi gusto mo, sa'yo lang yung husband mo, akin lang yung husband. Kumbaga, sa'kin ka lang, that is normal. Dapat yung pagmamahal mo sa'kin lang, that is normal. Pero yung hindi normal dun mga kapatid na mga kababaihan, yung mamumuhi na kayo sa aya mismo ni Allah Ta'ala. Na sasabihin niyo, bakit pa kasi pinababa ni Allah Ta'ala yung aya na yan? Bakit pa kasi ipinag-utos ng Allah Ta'ala yung aya na yan na makakasira naman sa bawat isa? Subhanallah. Dhalika biannahum karihu ma anzala Allah fa ahbata a'malahum. Sabi ng Allah Ta'ala, sila yung mga tao na kinamuhian nila yung aya ni Allah Ta'ala. Kinamuhian nila yung mga ipinag-utos ng Allah Ta'ala fa ahbata a'malahum. Ano yung resulta? Winasak namin, binaliwala namin at hindi namin tinanggap, binalik namin sa kanila ang kanilang mga ginagawang kabutihan. Ibig sabihin lahat ng yun ay mababago. Yun yung iniiwasan ng yun yung iniiwasan natin. Kaya nga iwasan ng bawat isa yun. Okay? May mga iba pa na dumarating sa punto na, ah, subhanallah, nakakapagsalita ng mga masasamang salita, which is dapat pangalagaan ng babae ito. Pangalagaan ng bawat isa ito. Lahat ng mga ipinag-uutos natin, sabi ko sa inyo kanina, kapag ipinag-uutos, huwag kang pumili. Ito man ay mataas at maliit, ito man ay wajib at sunnah, ang mga sahaba, tingnan niyo ang mga sahaba ng Rasulullah, bakit dumating sa punto na pinakamataas sila ng mga mananampalataya? Bakit kahit gaano na gawin natin, hindi natin mapapantayan ang mga sahaba? Bakit? Sila sam'an wa ta'atan, kapag narinig nila ang mga kautusan, wa ta'a, automatically, kapag narinig nila, wala silang question. Sa atin ngayon, napakarami pang question. Napakarami pang daldal. Napakarami pang hindi. Isa sa mga ugali ng mga mananampalataya, yung kapag ipinag-utos, na clear na ipinag-utos ng Allah Ta'ala sa Quran at Sunnah,
wala ka ng wala ka ng, anong tawag dito, wala ka ng maraming salita. Kasi alam mo Allah at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang nagutos. Pangalawa, wa inda nawahihi bil ijtinab, at kapag lahat ng mga ipinagbabawal ni Allah Ta'ala sa punto na 'yon, iwan mo. Lahat ng mga ipinagbabawal ni Allah Ta'ala, iwan mo kasi 'yun yung pamamaraan na mapapangalagaan natin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Hindi lang sa mga ipinag-uutos, sa lahat ng mga ipinagbabawal ni Allah Ta'ala, iwan mo na wala kang pinipili. Lahat ng mga kasalanan at mga ipinagbabawal, iwan mo. Ito man ay shirk, ito man ay bid'ah, ito man ay kufur, ito man ay nifaq, ito man ay ma'siyah, ito man ay kabair, ito man ay sagair, dhunub, lahat ng yan iwan mo. Okay? Yun yung pangangalaga natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inda hududihi fala yatajawaz. At kapag pinag-uusapan yung limitasyon ng Allah, anong limitasyon ng Allah? Ikaw na alipin, mapapangalagaan mo yung limitasyon na nilagay ni Allah Ta'ala sa pamamagitan ng ano, huwag mong lagpasan. Huwag kang lumagpas sa mga limitasyon na ito. Alamin mo kung ano yung limitasyon mo bilang alipin ka ng Allah Ta'ala. Okay? Bawat isa may limitasyon. Yung mga alim, may limitasyon sila sa pagsasalita ng din, ng relihiyon ni Allah. Yung mga alima, may limitasyon sila sa pagsasalita ng Quran at Sunnah na dapat nilang alamin yun. Huwag silang lumagpas. Kasi kapag lalagpas ka sa limitasyon na nilagay ni Allah Ta'ala sa iyong mangyayari, magkakaroon ng kapinsalaan. Tignan nyo na nangyayari ngayon. May mga lumalagpas na sa limitasyon nila. In fact, sa punto na, the point na dumarating sa punto na nagkakaroon ng napakalaking bangayan at nagkakaroon ng problema yung bawat isa. Why? Because lumalagpas na yung bawat isa sa kanyang limitasyon. Lumalagpas na. So alamin natin yung limitasyon natin. Kasi doon natin mapapangalagaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jade? Subhanallah. Kung titignan natin, napakaraming mga dalil. Napakaraming mga dalil. Ang isa lang na maibibigay ko sa inyo na dalil na binanggit ng Allah Ta'ala pagdating sa mapapangalagaan natin ng Allah sa paggawa natin ng kanyang mga ipinag-uutos, sinabi ng Allah Ta'ala mismo sa Quran, "Hafidhu 'ala as-salah was-salati al-wusta." Pangalagaan ninyo yung sala. Sabi ng Allah Ta'ala, "Hafidhu 'ala as-salawat." Pangalagaan ninyo ang mga sala. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya salam. Pangalagaan ninyo ang mga sala. Nabanggit mismo sa Quran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakit? Ano yung resulta? Kung ang bawat isa mapapangalagaan niya ang sala, sabi ng Allah Ta'ala, "Qad aflaha al-mu'minun." Tunay na nagtagumpay ang mga taong mananampalataya. Bakit? "Alladhina hum fi salatihim khashi'un, walladhina hum li furujihim hafidhun." Bakit nagtagumpay ang mga mananampalataya? Dahil ang mga mananampalataya na yon, pagdating sa kanyang sala, ay nagkaroon sila ng tunay na takot kay Allah Ta'ala. Pangalawa, pagdating sa kanilang mga furuj, sa kanilang mga aura, lalaki at babae, hafidun, pinangangalagaan nila. So sa punto na ito, marirealize natin na lahat ng mga ipinag-utos sa atin ni Allah Ta'ala, hindi lang sala, lahat, pangalagaan natin ito mga kapatid. Yung badan, yung jasad, yung katawan na meron tayo, pangalagaan natin ito. Yung puso mo, pangalagaan mo yan. Yung isipan mo, pangalagaan mo yan. Bakit? Kaya nga, mayroon tayong tinatawag na daruriyatul khams. Ano bang ibig sabihin ng daruriyatul khams? Yung 5 bagay na pinapangalagaan sa atin, pinag-utos sa bawat isa na pangalagaan natin. Una, hifdud din, hifdul mal, hifdul ird, hifdul nafs, hifdun nasab. Pangalagaan yung din, yung relihiyon, pangalagaan yung kayamanan, pangalagaan yung sarili, pangalagaan yung dignidad, pangalagaan yung nasab, yung dugo, yung pamilya. So lahat na ito, daruriyatul khams. Pangalagaan mo yung relihiyon mo. Paano mo mapapangalagaan yung relihiyon mo? Okay, gawin mo yung mga ipinag-utos sa Quran na may ugnay sa relihiyon mo. Ipinag-utos sa relihiyon mo.
Bakit pinag-utos sa atin ng Allah Ta'ala na magsala tayo? Bakit ipinag-utos ni Allah Ta'ala sa atin na mag-ayuno tayo, mag-hajj tayo, mag-zakat tayo? Bakit ipinag-utos sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga bagay na mag-aral ka, magbasa ka ng Quran? Bakit? Kullu hada yusabbib. Ang lahat ng yan, kapag nagawa mo, doon mo mapapangalagaan ang relihiyon mo. Doon mo mapapangalagaan ang relihiyon mo. Kasi kapag hindi mo ginawa yun, ibig sabihin hindi mo nagawa yung isa sa mga dapat pangalagaan ng isang Muslim, ang kanyang relihiyon. In general term, lalaki at babae, ikaw na babae, pangalagaan mo yung din mo, yung relihiyon mo, na ipinagkaloob sa iyo ni Allah Ta'ala, inobliga sa iyo ni Allah Ta'ala, responsibilidad mo yan, accountable ka dyan, itatanong yan sa iyo ni Allah Ta'ala. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ang ating tenga, ang ating mata, ang ating puso, lahat ng meron tayo, lahat ng ito itatanong sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw ng paghukom. Itatanong sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walang maiiwan dito. Yan sala. Pangalawa, hifdhul mal. Pangalagaan mo yung pera mo. Sa paano? Yung kayamanan na meron ka, pangalagaan mo yung pera mo na kung saan, kung dumating na yun sa nisab, magbigay ka ng zakat. Pangalagaan mo yung pera mo na huwag kang kumuha ng pera galing sa haram. Huwag kang gumastos sa haram. Ipinagbawal sa atin ni Allah Ta'ala ang sugal. Ipinagbawal sa atin ni Allah Ta'ala yung riba. Ipinagbawal sa atin ni Allah Ta'ala ang gumawa tayo ng mga anumang uri ng bagay na magkakaroon ng problema yung ating kayamanan dahil walang ibang rason, walang ibang wisdom, hikmah dyan, maliban na lamang na mapapangalagaan natin sa pamamagitan niyan yung ating mahal, ang ating kayamanan. Tingnan niyo ng mabuti. Riba, ipinagbawal sa atin yung riba. Huwag kang pumasok sa mga kadiya, sa mga anumang kumbaga transaksyon na nandiyan yung riba. Bakit? La hawla. Ano bang sinabi ng Rasul? Napakalaki ng kasalanan ng mga tao na nakiki-transact sa riba. Ganon din, kapag nagbebenta ka, ayusin mo yung benta mo, maging pantay ka. Kasi sa pamamagitan niyan, may pera na pumapasok sa'yo, may pera na lumalabas sa'yo. Itatanong sa atin yan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa sa mga itatanong sa atin ni Allah Ta'ala sa araw ng paghukom, an malihi, min ayna anfaqahu wa fima anfaq. Min ayna akhadha al-mal? Saan mo kinuha yung pera mo? Min ayna iktasabahu wa fima anfaq? Saan mo kinuha? Saan mo ginastos? Diba? Yun yung pangalawa. Hifdun nafs. Pangalagaan natin yung ating sarili. Paano natin mapapangalagaan yung ating sarili? Una, yung katawan na meron ka, pangalagaan mo yan. Yung sarili na meron ka, pangalagaan mo yan. Huwag mong abusuhin yung katawan mo. Kasi inna li jasadika alayka haq. Yung katawan mo, may karapatan yan sa'yo. May karapatan yung ating katawan sa atin. Ipinagbawal sa atin ni Allah Ta'ala yan. Pakunayan tayo sa dahilan na makakagawa tayo ng zina. Bakit? Hifdun nafs. Para mapangalagaan natin yung ating sarili. Ipinagbawal ng Islam sa bawat isa na kinakailangan wag pumasok sa makakagawa ng haram yung lalaki at babae. Bakit? Para mapangalagaan ng bawat isa ang kanilang mga sarili. Kaya nga sabi ni Allah, wala taqrabuz zina. Huwag kayong lumapit. Yung sinabi ni Allah, hindi sinabi ni Allah Ta'ala na huwag kayong magzina. Ang sinabi ni Allah, huwag kayong lumapit sa zina. Ibig sabihin, huwag niyong gawin ang lahat ng mga pamamaraan na kayo ay makakapag-commit ng zina. Tapos may tao na sasabi na, narinig ko lang to hindi naman ako chismoso. Diyan kasi sa social media May tao na magsasabi na para sa akin, yung bawal yung pakikipagtalik. Pero yung kikilalanin lang ng bawat isa yung sarili nila, no? Yung mag-uusap lang sila, wala namang gagawin, wala namang problema. La haul. Sinabi ni Allah sa Quran, wala taqrabu, wag kayong lumapit. Ibig sabihin, ma la yatimul haram illa bihi fahuwa haram. Yung qaida usuliyah. Hindi makukomplete yung haram, yung zina haram. Tama, mali? Tama yun. Pero,
lahat ng mga asbab, wasila, lahat ng mga pamamaraan na makakadating ka sa zina, haram. Ano ba yung minsan, halimbawa, yung ginamit mo na wasila, yung ginamit mo na pamamaraan is cellphone, na kapag zina ka, yung paggamit mo ng cellphone is haram. Pero yung cellphone, ang kanyang asal, ang kanyang original na hukom ay mubah, pwede. Pero naging haram dahil sa ginamit mo sa haram. Yun yung pamamaraan na para mapapangalagaan natin, ma-maintain natin ang ating mga sarili na mapangalagaan natin sa lahat ng makakabuti sa ating sarili. Hifdu al-ird. Pangalagaan natin yung dignidad ng bawat isa. Dignidad ng kapatid mo, huwag mong libakin, huwag mong gawan ng kwento, huwag mong gawan ng mga anumang istorya na hindi naman totoo, huwag mong ipahiya, no? Huwag mong maliitin. Kasi bakit kapatid? Pangalagaan mo ang dignidad ng bawat isa. Ipinag-utos yun ng Allah. Sa hadith ng Rasul, man satara musliman satarahu Allahu lahu yawmal qiyamah. Wal hadith sahih. Sino man ang takpan niya ang kahihiyan ng kanyang kapatid, tatakpan din ng Allah Ta'ala ang kanyang, ang kanyang kahihiyan sa araw ng pag-ukom. Ang problema sa atin, with all due respect sa social media ngayon, subhanallah, nakakatakot. Kumbaga, nakakapangamba. Anyway, hindi na bago kasi ito ay mga perspective na ng Islam na darating talaga yung punto na ganito. Bawat isa, pinapahiya yung bawat isa na hindi naman dapat ipahiya, no? Yung kasalanan na nagawa ng kapatid, nakapagtaubat na, kwininto pa, pinahiya pa, which is napakamali. Ang bawat isa kasi sa ating panahon ngayon, wala tayong dapat gawin maliban na lamang na pag-aralan, intindihin natin yung ating relihiyon. Subhanallah. Huwag emosyon yung ipairal. Huwag sarili yung ipairal. Kasi kapag darating tayo sa punto ng ganyan, subhanallah. Yan yung pangalagaan ng dignidad ng bawat isa. Pangalagaan ng nasab, yung pamilya, yung bawat isa. Kaya pinag-utos sa atin ng Allah Ta'ala na yung bawat tribo, anong hikmah? Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin aw untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ang aya na ito ipinagutos ng Allah Ta'ala na normal sa atin na nilikha tayo ni Allah Ta'ala na nasyon. Napakaraming tribo. Anong hikmah ni Allah Ta'ala? Nilikha ni Allah Ta'ala lita'arafu upang kilalanin ng bawat isa yung bawat isa. Kilalanin ng nasyon ang bawat nasyon. Kilalanin ng tribo ang isang tribo. Hindi yung magmataas sa bawat tribo. Hindi yung sasabihin, kami yung mataas na tribo kasi ganito kami. Kasi mga Arab kami. Kasi hindi yun yung hikmah ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang sinabi ni Allah Ta'ala sa Quran, lita'arafu upang kilalanin ninyo ang bawat isa sa inyo, magkapatid kayo, magtulungan kayo. Yun yung wisdom ni Allah Ta'ala. Sa pamamagitan nun, doon natin mapapangalagaan yung nasab. Yung nasab yung pamilya ng bawat isa. Kung titingnan niyo yung mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, mashallah tabarakallah. Nagkaroon ng peaceful, nagkaroon ng kapayapaan, nagkaroon ng mabuting ugnayan yung bawat pamilya sa pamilya. Bakit? Yung hikmah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yung wisdom ng Rasul, the way siya mag-approach, the way siya magda'wa, the way siya magpaliwanag, magturo, may wisdom lahat. Ginagamitan ng hikmah, hindi emosyon. Hindi emosyon. La hawla wala quwwata kapatid. Sana naintindihan natin. Hindi ko mauubos yung topic ko. Alhamdulillah, napakataas pa nito. Pero inshallah ta'ala, nag-request sino yung nag-invite sa akin, si Nurain, na kung pwede daw, bawat Thursday na ako magmumuhadara sa inyo. May schedule ako sa Rabbatul Bait ng every Friday. Akida yung dinidiscuss ko nun. Every Friday yon. Sa iba naman, may isa din akong schedule na every Sunday. So yung Thursday, sa ganitong oras, titignan ko muna, inshallah ta'ala.
update lang tayo, communicate lang kayo inshallah ta'ala, and then dalangin natin kay Allah ta'ala na bawat Thursday ako makakapaglikha sa inyo inshallah subhanahu wa ta'ala. So with that, gusto ko sanang pahabain pa yung pag-uusapan natin kasi yung topic napakaganda. Mataas pa yung topic dapat. So, siguro kung mabibigyan ako pagkakataon na makabalik ako sa susunod, makikipag-ugnayan lang ako. Inshallah ta'ala. Maraming salamat sa lahat. Hopefully, ah, kabilang tayo sa mga tao na i-priority natin sa ating sarili na mapapangalagaan natin ng Allah Ta'ala sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon. Yung babalik sa atin nito, ihfadillah yahfaduk. Pangalagaan mo ang Allah dahil pangangalagaan ka ni Allah. Ano yung babalik sa atin? Kapag napangalagaan natin yung binanggit natin lahat kanina, inshallah ta'ala, ang papangalagaan sa atin ni Allah, yung ating pagkatao, yung ating personalidad, yung ating relihiyon, yung ating pamilya, yung buhay natin sa mundo, at lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Papangalagaan niya ni Allah Ta'ala lahat. Kapag ikaw ay natakip mo, pinagbutihan mo ng mabuti ang rule na yon bilang mananampalataya. Innal ladina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Tatanazzalu 'alayhim al-malaa'ika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tingnan niyo yung regalo ni Allah. Kapag nagawa mo ang lahat ng yun, subhanallah, wala ka nang dapat ipag-alala sa pamilya mo, sa sarili mo, wala ka nang dapat ipag-alala sa mundong ito, kasi si Allah subhanahu wa ta'ala ang magpo-provide nun. Hindi. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang magpo-provide nun, ang magbibigay nun sa'yo. Kapag nasa isipan mo, nasa puso mo, yung tunay, ikhlas, sidq, fil amal, sa lahat ng ginagawa. May babalik si Allah subhanahu wa ta'ala. Ihfadillah yahfaduk. Ihfadillah tajidu tujahak. So ang hadith na nabanggit natin kanina, napakataas nun pero hindi ko na yun uubusin na hadith kasi yung shahid lang yung kinuha ko dun. Pero gusto kong ipaliwanag yung hadith na yan inshallah ta'ala sa susunod na likha natin kasi ibang topic na naman yan. Bawat isa kasi yan may mga topic na nakalaan. No? May mga topic siya na nakalaan. Inshallah, may explain din natin kung meron pa tayong time na naman sa susunod inshallah. So with that, jazakumullahu khairan. Sa ilin Allah, hinihiling natin kay Allah na pangalagaan niya tayong lahat. Bigyan pa niya tayo ng kaalaman na maluwag upang maitama natin yung ating pagkakamali. At pinapasalamatan ko din yung founder ng organisasyon na ito. Lahat ng mga bumubuo, maging matatag kayo sa hamon ng organisasyon. Challenges is baliwalain nyo kasi ganyan naman talaga kapag gumagawa tayo ng kabutihan. May mga balakid na darating sa atin. That is normal from the panahon pa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanggang ngayon. Yan na yung ating rule sa mundo. Yan na yung ating rule sa mundo. Hilingin natin kay Allah na ang lahat ng ito ay tanggapin niya. Ibilang niya sa ating mga timbangan. Huwag nating kalimutan yan. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawat araw dalangin niya kay Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Hindi nawawala yun sa dua ng Rasulullah. Ya Allah, tanggapin mo ang ginagawa. Bawat araw magdua tayo bago ka matulog, ya Allah, tanggapin mo ang gawa ko. Maliit man ito or malaki, nakatago at nakahayag, hilingin mo kay Allah, ya Allah, taqabbalallaha minna. Tanggapin mo sa amin lahat, ya Allah. Barakallahu lakum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.